Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa 5 nating kababayan. Unahin ko to si Kevin Paus. Shoutout Kuya Pins, finally hired na din ngayong araw KF22. Kahapon to na hired si Kabayan. Congrats Kabayan. Tingnan nyo, di ba? Basta tiyaga lang sa paghihintay at lahat ng naghihintay ng employer ay may pag-asang magka-employer. Congrats Kabayan at malapit na yan, siguro mga 1 month or 2 months nandito ka na rin sa South Korea. Okay lang yan kasi pagdating mo dito, siguro mga September, andito ka na, hindi na masyadong mainit. At pangalawa ay si Positive. Okay lang yan, Kuya Pinong. Narinig ko lang, boss mo. Kahit anong topic, goods na ako. Salamat kabayan. Waiting pa rin ako masilik. Nakapag-renew na rin ako. Hoping masilik na tuloy. Lucky shout out. Next video kuya. Lucky shout out kabayan. Shout out sa iyo kabayan. At sana nga ay magka-employer ka na ngayong massive selection. Kung hindi man ngayon, sa mga susunod. Joseph Anthony Pasinabo. Waiting ng employer Kuya Pinong. Pa-shoutout po. Shoutout sa iyo kabayan. At nagsimula na nga yung massive selection ngayong araw, August 5. At good luck kabayan. At sana ay magka-employer ka na. At pangalawa ay si No One. Kuya Pinong, shoutout po. Please, huwag po kayo mag-stop sa vlog. Shoutout sa iyo kabayan. Tungkol sa pagbablog ko kasi napansin din nyo naman na konti na lang din yung views. Siguro may kunting pagbabago, hindi katulad dati na araw-araw ako nag-upload. Kasi yung ginagawa ko ngayon mga kabayan, pag hindi ako halimbawa nag-upload, ay may ginagawa nga ako at ako'y minsan ay nagja-jogging. Ayun, may kunti lang pagbabago. May nag-comment ng isang kababayan natin na yung mga tawag dito, yung mga remembrance ko dito sa South Korea, malamang ay yung medyo mga gala-gala, mga ganyan. Basta kasi pag nasa Pilipinas ka na, may remembrance ka, may alaala ka tungkol dito sa South Korea. Huli ay si Punix TV. Kuya Pinong, kung masilik ako, gusto kita makita ng personal. Walang problema walang problema yung kabayan. Basta pag may time, pag nandito ka na ay walang problema. Basta i-message nyo lang ako. Basta dito lang sa Seoul mga kabayan. Hindi ako kasi yung tao na hindi palagala ano. Basta dito lang sa Seoul, alang problema yan. At ang isa pang sabi niya, problema lang Kuya Pinong, parang wala nang pag-asa masilik ang mga maliit, tapos 37 na ako. Ay wag kang mawawala ng pag-asa Huwag kang mawawala ng pag-asa kabayan kasi maraming mga kababayan tayo dito, maliit din, payat, basta ang tandaan mo kabayan, hanggat may approval, may pag-asang magka-employer. Yung iba nga, kahit 40 years old na ay nasisilik pa. Yung pa kayang 37 years old lang. Ako, nag-employer ako ay 38 years old. At may mga kasabay ako noon na 39 years old na. Mga babae nga, nagkaka-employer, ikaw pa kayang lalaki. At noon ay may classmate ako sa KLC na lalaki na 4'9 lang ang height. Pero nauna pa sa akin makalis. Kaya tatandaan mo kabayan, huwag kang mawawala ng pag-asa hanggat may approval, may pag-asang magka-employer. At ang video natin yun ay tungkol sa isang kababayan natin na nagtatanong, hello po Kuya Pinong, gusto ko pong makapagtrabaho sa Korea. Hirap kasi kami dito Kuya, pwedeng magpatulong ako sa iyo. Tapos na akong mag-aral nang nakagraduate na po sa KLC, nakagraduate na si Kabayan sa KLC. At parang sinasabi ni Kabayan ay ito pa, salamat Kuya, gawin ko makakaya ko para sa tatlo na ang anak ni Kabayan. Kaya kailangan talagang magsikap ni Kabayan. Nagsimula na akong mag-memorize. Sulatin ko lahat ng vocabs at i-memorize. Okay lang ba sa'yo kuya na pag meron akong di alam, ay nahihirapan ako, pwede ba magtanong sa'yo? Ay okay lang kabayan. Hanggat yung mga katanungan ninyo, hanggat kaya kong sagutin, ay sasagutin ko yan. Pero kung hindi ko alam, lalong-lalo na sa Korean language, wala tayong magagawa mga kabayan. Ano? Kasi sa totoo lang mga kabayan, hindi naman ako sinasabi ko rin naman yung totoo, na pasang-awa lang din ako sa exam at kukunti lang din naman yun alam po sa tungkol sa Korean language. Binabala ko nga sana na magturo ng Korean language dito sa YouTube, kaso nga lang talaga kukunti lang din naman yung alam ko.
Huwag kayong mag-alala, marami namang magagaling na magturo diyan sa YouTube, sa Facebook, i-search nyo lang. Libre na ngayon. Kaya ayun, patasan ba ng pinag-aralan ang pag-apply sa Korea? Sabi niya. Pa-share lang po kasi ako, nagpursige lang ako sa pag-aaral ng Korean language para sa anak ko. Mangingisda lang kasi trabaho ko dito sa Pinas, kuya. Ay walang problema mga kabayan, walang problema yan. Kahit mangingisda ka, construction worker, basta magsipag ka lang sa pag-aaral ng Korean language at ipasa mo ang EPS topic exam at skill test, medical, hanggang ikaw ay magka-approval, waiting ka ng employer at may pag-asa ka ng makarating dito sa South Korea. Kahit sino pa yan, kahit mataas ang pinag-aralan mo, walang problema yan. Kahit pababa ang pinag-aralan mo or mataas yung pinag-aralan mo, basta ang importante, magkaroon ka ng approval sa paghihintay ng employer dito sa South Korea at pantay-pantay lang kayo. Kahit sabihin natin yung mga nakasalang sa seleksyon ay mga engineer, mga professional, tapos ikaw ay mangingisda lang, hindi ka nakatapos ng elementary, hindi ka nakatapos ng high school, walang problema yan mga kabayan kasi dito sa South Korea ay hindi sila nangangailangan ng diploma. Pantay-pantay lang kayo. Kahit sabihin natin na graduate pa ng halimbawa teacher or IT or engineer, pagdating dito sa South Korea, pantay-pantay lang kayo. Pareho lang kayo ng sahod na minimum salary monthly. Nakadepende na lang yan sa company. Kung may overtime, syempre mas malaki yung sasahurin. At meron din naman mga company dito sa South Korea na nagbibigay ng above minimum salary monthly. Kung halimbawa ang minimum salary monthly na dito sa South Korea next year ay 2,200,000 won, yung iba ang minimum salary monthly ay nasa 2.5 million won. Kaya nakadepende pa rin mga kabayan sa company ang desisyon. Siguro, ang iniisip ni kabayan, kung halimbawa na ikaw ay hindi naman nakatapos, wala kang natapos, parang ang iniisip niya ay mas pipiliin yung mga graduate ng may mga natapos ng college, katulad ng teacher, mga ganyan. Ang iniisip siguro ni kabayan ay yun yung unang isiselect, hindi kabayan. Wag mong isipin yung ganun. Basta nakapasa ka sa EPS topic exam, naipasa mo ang ISIAHARA test, skill test, medical, at approval, magkaroon ka ng approval, ay may chance ka na mapili ng employer dito sa South Korea. Wala yan sa pinag-aralan mga kabayan. Lahat kayo ay pantay-pantay dito. At tungkol naman dun sa mga may advantage din mga kabayan. Kapag ikaw ay nakatapos ng college at may diploma ka, pagdating dito sa South Korea ay meron ding advantage yan. Halimbawa na lang sa pagpapalit ng working visa. Kailangan yan. May point system kasi mga kabayan ng labanan dito. Kapag ikaw ay magpapalit ng working visa, katulad ng E7-4 visa, kapag ikaw ay may lisensya or merong diploma sa college, ay dagdag points yan. At hindi katulad nung hindi nakatapos ng college, medyo mahihirapan sa pagkuha ng points. Kasi dito mga kabayan sa South Korea, marami kasing nagpapalit ng visa na dito. Yung E7-4 visa, sa mga hindi nakakaalam, ang E7-4 visa ay for life ka nang magtatrabaho dito sa South Korea hanggat gusto mo. I-renew ka lang ng amo mo ng every 2 years. Every 2 years, renew lang ng renew hanggang sa magsawa ka. Dapat ikaw ay EPS factor worker dito. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang EPS factor worker dito, ang type ng visa niyan ay E9. Tapos kung gusto mong palit ng visa, ang susunod dyan ay yung E7-4 visa. Kaya doon sa mga nag-aaral ng Korean language, siguro nababalitaan din nyo naman na medyo tatasan na ng konti yung EPS topic exam, score, passing grade, at tungkol doon sa skill test. May maraming tanong na idadagdag. Pero sa totoo lang mga kabayan, sa tingin ko, hindi naman talaga masyadong pahihirapin yan. Siguro kung nung mga nakarang exam ay palagay na natin na 22 points,
maaaring magdagdag sila ng passing grade, maaaring maging 23 or 24 points. Hindi naman yan bibiglain ng itataas ng bigla ng mga 30 points. Kaya kayang-kaya yan. Basta mga kabayan, sa mga nag-aaral ng Korean language, focus lang kayo tungkol sa ano lang to mga kabayan, hindi naman ako dito, expert pagdating dito. Basta noon, ang tinutukan ko talaga sa amin noon pa, tumutok ako sa tools, safety, mga gamit sa bahay, mga gamit sa trabaho, tapos yung iba pa, yung mga Sino Korean number, Pure Korean number. Pinaka-importante mga kabayan, kailangan yung masterin ang counting units. Yan. Tapos, pag marami na kayong alam na Korean language vocabulary, ang sabi nga ni kabayan ay, sinabihan daw sila ng teacher nila na kailangan daw ay 10,000 vocabulary. Pag naka 10,000 vocabulary ka, sigurado pasado ka na sa exam at mapiperfect mo. Kasi mga kabayan, ang Korean language ay 10,000 vocabulary ang bumubuo sa Korean language. Kaya kung ikaw ay nakapag-memorize ng 10,000 vocabulary, sigurado papasa ka na sa APS topic exam. At nakadepende rin mga kabayan, kahit ikaw ay palagay na natin na 100 1,000 vocabulary yung na-memorize mo, minsan paswertihan din. Pagdating sa APS topic exam at nataon na yung mga tanong sa APS topic exam ay sakto na yun yung pinag-aralan mo, nakakasigurado ka na papasa ka sa APS topic exam. Merong ang maraming alam dyan. Yung iba naka 3K, 4K, 5K na Korean language vocabulary. Tapos hindi na taon na yung pinag-aralan niya ay hindi lumabas sa APS topic exam. Ang nangyayari, bagsak din. Kaya hindi yan nakadepende. Minsan paswertihan lang din talaga ang pagbasa sa APS topic exam. Kaya ang importante lang talaga mga kabayan, padamihin ang Korean language vocabulary. Mataas ang tsansa mo na pumasa sa APS topic exam.